So, hello mga ka-DIY, kumusta? So, ito na yung version natin ng bridge na purpose, no? So, ibang version to sa una natin ginawa na uh, one pair, no? Per channel. So, ito naman is apat na pares na power output transistor. So, gamit natin dito is 5200 at saka 1943. Hindi ko pala nabaligtad to. So, kasi naka-mirror to ngayon dito sa kabila kasi nga, i-bridge natin eh. So ito, okay na to siya dito, set na to. So yung kabila na lang pala, itong 1943 na lang yung pangalan na lang yung nabaliktad, no. So ito yung driver niya na bridge ito. So ang target ko pala dito na supply guys is 70 volts. So isi-setting ko to sa 70, calibrate ko siya. So yun ang magiging supply niya kasi testin natin siya sa 50 volts. So iangat natin siya sa 70 volts para makakuha tayo ng minimum 55 BRMS to 60 BRMS. So kung sa mga ganon, so maganda-ganda ang kanyang power out. So siguro nasa mga 400 mga ganon, no. 400 watts RMS to 500 watts RMS. Sana ganon aabutin yung ano natin, itong DIY natin na ito. So apat na pares per channel, no. Ganon din dito. So ito yung out niya dito. Ayan. Out ng right channel. Tsaka ito naman. Ito yung kibali ang negative. Ito naman ang kanyang positive side. Ito. Ayan. Ito yun. Sana makuha natin yung minimum na 55 volts RMS. Tapos makalibrate natin ito na maayos sa 70 volts. So update nyo lang kayo sa panibago. Tapos i-post ko ulit yung kanyang tawag nito PDF pag matapos natin. So sa ngayon is ito pa yung prototype naman sa ibang version. So susubukan pa natin to. Kung sa 70, so hindi mo na rin papalitan tong driver niya kasi kaya pa yan eh. Ito, kahit 100 nga eh. Pwede pa to. Itong 41C, T41, saka T42. So kaya pa naman yan sa kahit hanggang 100 volts nga to. Single supply lang naman. So kung equivalent sa split supply to is 50-050. Magiging ganun. So yun lang guys, no. So i-update ko lang kayo ito sa pag ma-testing ko na. I-upload ko lang yung video sa calibration at saka sa sound check para ma-testing naman ng iba sa gustong mag-DIY, no. So sa mga nagtatanong sa una kong video na may available ba ako na PCB na ginawa, so wala pa po kasi prototype pa po yun. So wala pa akong binibentang PCB nun sa unang version. Pero na-upload ko naman yung PDF niya, yung kanyang yung kanyang picture, no. Pati pwede naman yung i-download yun. So pwede yung i-testing, print lang tapos testing sa DIY. Tested naman na yun. So yung actual na value ng mga pisa, yun na yun. Wala nang ano doon. Nakaset talaga yun sa 50 volts. So ito, babaguhin ko pa yung kanyang ibang value ng pisa. Lalo na sa kanyang bridge module at sa kanyang bus resistor value at saka sa kanyang differential value, no, na resistor para makuha natin yung kanyang saktong voltahe na kailangan. So ganun pa rin. So kahit ito same pa rin yung gusto kong mangyayari, 700 millivolts, tapos yung base to base is mga babaan ko. So baka tanggalin ko yung diode na isa tulad ito.
So baka tatanggalin ko tong diode na to, papalitan ko ng resistor para ma-limit natin yung kanyang mapasok na voltahe dito. So hanggang 1.8 lang talaga ang gusto ko rito, or babaan ko pa ng 1.5 kasi nga gusto ko mag-stable pa rin yung ano natin dito, masukat natin sa base emitter voltage sa kanyang driver at sa kanyang power output na hindi bababa ng 350 to 400 millivolts. Dito, ganun din dito sa kabila. So, dapat pantay sila. Pantay talaga dapat ito sa left channel tsaka right channel. Yan. Ito yung bridge kit ha. Ito yun guys. Ito yung bridge kit. Yung module niya. So, naka-drop pa rin siya ng 33 volts. Tapos yung resistor is 4.7K. Same pa rin. Same value pa rin. Ayan. Ito yung sa, hindi ko pa nabura to dito. So, ililipat ko muna to rito kasi dito talaga to nakalagay. Ito siya. Oh. Yan. Kasi yan yung out niya eh. Ang inang input ng left channel tapos right channel dito. Itong value na to. Yan. Lagay natin dito. So, yung out niya, papasok naman dito sa input ng right channel. So, yun guys, no? Hanggang sa muli natin mga video. Salamat sa pagsuporta sa mga videos natin. Yun lang muna sa ngayon.